ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin ang inyong basa princess, DJ Raqi Terra. And this is Camille's Secret File. Si Camille na meron ng asawa. Pero may ibang minamahal. Nagbalik ang ex ni Camille after 9 years. At pakiramdam niya, hindi na sila pwede ni Louie. Dahil nga, kasal na siya kay Dave. Etong si Dave na napakasalan niya, sinasaktan siya physically and emotionally. Babaero pa. Kakaloka mga babaero. Nakipagsagutan pa sa tatay ng sender natin, ang tindi. Yung manugang nakipag-away sa biyana, nagkapisikalan pa. So ayun, gusto niya nang makipag-iwalay kay Dave. Kaya lang kasal siya eh. Dapat bang panindigan niya ang kasal? O ang marriage na meron siya kay Dave? Or sundin ang isinisigaw ng kanyang puso? Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Hi Camille, piliin mo ang taong mahal ka ng totoo. Piliin mo ang taong laging tapat sa iyo. Tulad ni Louie. At huwag yung taong mahal mo nga pero hindi naman maganda ang pakikitungo sa iyo. At hindi rin maganda ang pakikitungo at relasyon sa magulang mo. Tulad ni Dave. Kaya magstay ka na lang kay Louie at kalimutan mo na si Dave. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Danny. Hi DJ Raqi. Message ko lamang po sa ating kabisyo na si Camille. Ay hiwalayan niya na si Dave dahil nananakit ito physically and emotionally. Baka mabaliw ka pa dyan pag tumagal ka pa sa poder niyan. Kung maganda naman ang pagsasama ninyo ni Louie, dyan ka na. Thank you so much. From Danny. Ito naman sabi ni Mario. Good evening, DJ Raqi. For Camille, hindi kita masisisi na ma-fall ka sa taong tulad ni Louie. Tulad nga ng sabi mo, maganda naman ang pinagsamahan ninyo dati. Nagkataon lang talaga na meron kayong priorities in life, kaya naghiwalay kayo. At ngayong nagkatagpo uli ang inyong mga puso, hindi talaga malabo na magka-inlovean kayo dahil wala naman kayong malaking issue in the past. Hindi katulad ng sitwasyon ninyo at relasyon ni Dave sa pagkakataong ito. Ang laki-laki ng issue ninyo about fidelity at ang laki rin ng issue ninyo about physically abusive ang partner mo. Sana makapag-isip ka ng maayos at sana ay piliin mo kung ano ang mas makabubuti para sa iyo. Yun lamang po from Mario. Ito naman ang sabi ni Xavier.
Good evening, DJ Raqi. For Camille, isang mahigpit na yakap sa iyo. Ang nanay ko rin ay isang produkto ng physically abusive partner. Nakikita naming mga anak niya ang ginagawa sa kanya ng papa namin. And then, I realized na okay lang na nakipaghiwalay ang mother ko sa papa ko. Dahil hindi na ito nakakatulong sa kanya. Hindi na rin gumaganda ang pakiramdam niya. Every day, I see my mom before na malungkot at parang mababaliw na. So I hope one day, you'll find courage to leave that kind of relationship that no longer serves you. Yun lamang po from Francis. Very well said. Eto pa sabi ni Charles. Choose the right person like Louie. Hiwalayan mo na si Dave. Gosh, payag ka nun, ginagawa kang punching bag. At hindi lang sa'yo ginawa yung pananakit, kundi sa tatay mo. Huwag mong antayin na pati sa mga anak ninyo, gawin ni Dave ang ginagawa sa iyo. Kakatakot naman yun. Anyway, marami pa pong nag-comment sa ating secret file tonight. Isang mahigpit na yakap sa'yo, sender. Napakahirap ng sitwasyon mo kasi kasal ka eh. And normally, when we think of marriage, dito sa Pilipinas, we are a very conservative country. And pag sinabi natin kasal, sagrado yan. Hindi dapat paghiwalayin ang lalaki at babaeng ikinasal na sa simbahan. But again, we have grounds for annulment in the Philippines. Tulad na lamang po ng psychological incapacity. So the most relevant ground when infidelity is involved is psychological incapacity. So it requires proving that infidelity stems from a psychological disorder that existed before the marriage. And kailangan mong patunayan na yung taong pinakasalan mo is unable to fulfill his marital duties. So meron ding other grounds such as lack of parental consent. Pero which is in your case, hindi naman ganun yun. Insanity, fraud, force, intimidation, undue influence, impotence, or a sexually transmissible disease. Yun yung other grounds for annulment. And I guess yung VAUC na law, 'di ba? Yung violence against women and children. Pwede mo rin siyang sampahan ng ganun. So, pwede kang kumonsulta sa lawyer if you really want to be annulled to this person. They can guide you through the legal process. Pwede kang tulungan itong mga taong to help you gather evidence and represent you in the court. Pwede kang mag-file ng petition. So, yung lawyer mo yung magfa-file ng petition for annulment with the regional trial court. Tapos, yung respondent, yung spouse mo, will be formally served with the petition. Tapos, may trial yan, diba? The case will proceed to trial wherein yung evidence na nakalap, diba, will be presented. And yung mga witnesses doon sa relationship ninyo will also be examined. Tapos, yung decision, it will take some time. Siyempre, the judge will decide whether to grant the annulment based on the evidence presented. So, ito yung mga importanteng considerations ha. Siyempre, pera. Una sa lahat, pera. Annulment proceedings can be really expensive. So, may mga legal fees, psychological evaluations, and court costs. Marami po yun. And I guess yung iba gumagastos talaga ng daang-daang libo o milyon pa nga for the annulment. And normally, hindi porke may pera ka, ang bilis lang ng lahat. Oras, pati oras. Mauubos. Minsan nga, yung iba inaabot ng 5 taon eh. It will take time, especially if there are contested issues. Because there's no guaranteed way to speed up the process. Because it must really go through the process. And be prepared for an impact. Psychological impact.
emotional toll, breakdowns. Dami. Handa ka na ba? Kung sakalin. DJ Raqi, bakit yung iba kahit kasal lumalandi sa iba? May iba, verbal na naghihiwalay. And they've agreed to separate ways. Kahit nakasal sila on paper. Pero, technically, and sa batas, gusto mo pa rin clean slate as much as possible. So, if you can wait, and you can be patient about it, then, go through the right process. Kasi baka dun ka pa mabutasan eh. Alam mo yung iba, nakikipagrelasyon na sa iba, tapos hindi mo nila pinapublic yung karelasyon nila kasi baka mamaya, yun pa yung maging dahilan para hindi matuloy yung annulment. Yung mga ganun ba? Or baka may kaso pang i-rest back sa kanya. Yung mga ganun. So, ang hirap magkaroon ng ibang issue pa. So, it's better to have safe movements and consult a lawyer para maging legal ang lahat sa pagpoproseso ng annulment na meron ka. Ako, I go for peace of mind and peace of heart. Kasi kahit na sabihin mong kasal kayo, if this guy is really an asshole, yung tipong ikaw sinasaktan, magulang mo sinasaktan ng pisikal, what more kapag nagkaanak kayo, nakakatakot. Kumbaga dito sa taong to, it's embedded in his DNA. Hindi siya yung tipong, Lord, pinanalangin mo kay Lord na, Lord, sana po magbago na siya bukas. Tapos magbabago siya. Hindi ganun eh. It's embedded in his system na nananakit talaga tong taong to emotionally, verbally, physically. At hindi yun matatanggal sa kanya hanggat di siya magpa-check at hindi siya magpa-rehab. Hello. At walang dumating sa kanya na change of heart or metanoia. Uy, tarang metanoia. Uy, lumalabas ang pagkapulen yan. Charot with harot. So, yun lang kabisya. I wish you well. And I wish that you get the peace of mind and peace of heart that you deserve. Kasi hindi mo deserve masaktan, lalo kung patas ka naman magmahal. Doon ako naaasar eh. Yung patas magmahal yung isang tao, tas yung isa hindi. Nakakaasar yun, diba? Parang, bakit mo dire-deserve yung ganyang klaseng tao? Tae yan, hindi tao. Anyway, sa mga kabisyo natin out there, na gustong mag-share ng kanilang secrets, pwede naman, send nyo lang sa raqiterra@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Raqi Terra. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Camille's Secret 5.